Wellman TV. Marshall Ortega. Kabanata 356 na krisis sa Dawn Group. Huminto si Amber sa puntong ito at nag-aalangan na magsabi pa. Bahagyang kumunot ang noo ni Marshall at nagtanong, meron ba talagang ganyan? Naiintindihan ko. Nai-report mo na ba ito kay MS Dawn? Tumango si Amber at sinabing, alam na ni MS Dawn ang sitwasyon. Marshall, narinig mo ba ang tungkol sa mga insidente na kinasasangkutan ng ating mga kasosyo sa pamumuhunan para sa Eastvale Ecological Project? Nagmamadaling pumasok si Shirley sa opisina ni Marshall, hawak ang isang ulat. Tumango si Marshall at sinabing, MS Jennings is in the middle of informing me that. Umupo si Shirley sa tapat niya at nagtanong, ano ang palagay mo dito? Ang mga daliri ni Marshall ay maindayog na tumapak sa mesa. Sinabi niya, malinaw, may nagmamanipula sa sitwasyong ito mula sa mga anino, na naglalayong guluhin ang buong istruktura ng pamumuhunan ng proyekto. Kung mangyayari iyon, masasayang ang napakalaking puhunan ng aming kumpanya. Kumunot ang noo ni Shirley at sinabi niya, I've done the math, even if we pursue legal action against these defaulting partners, it would end up costing us more than we gain. Gayunpaman, kung hindi tayo gagawa ng legal na paraan, tayo ay nasa isang matinding kawalan. Ang utak sa likod ng pagwawakas na ito ay malinaw na gustong sirain ang aming kumpanya, ngunit sino ang taong ito at bakit nila kami tina-target? Inilapag ni Amber ang isa pang ulat sa mesa sa harap ni Shirley at Marshall. Sinabi niya, mayroon pa. Lumalabas na ang Universal Group ay mabilis na lumalawak sa loob ng Brookhaven. Sa loob lamang ng 10 araw ng buwang ito, ang Universal Group ay nasangkot sa halos 132 investment at acquisition projects sa loob ng lalawigan. Ang bilis ng kanilang pagpapalawak ay kahanga-hanga. Upang matugunan ito, ang aming departamento ng diskarte sa negosyo ay nagsasagawa ng masusing pagsisiyasat sa mga pagsisikap sa pagpapalawak ng Universal Group. Iminumungkahi ng mga paunang pagtatansya na ang mga Hamilton ay kakailanganing magpakilos ng halos 200 bilyon sa kapital 10 humugot ng napakalaking operasyon sa loob lamang ng 10 araw. At ang kanilang mga nakaraang pamumuhunan sa Eastvale Development Group ay tumigil kamakailan dahil sa kakulangan ng pondo, ngunit lahat sila ay nagsimulang muli ngayong linggo. Ang isa pang mahalagang impormasyon ay dumating, ang 50 mamumuhunan na nagpipilit sa Dawn Group na baguhin ang aming kasunduan sa pakikipagsosyo ay madalas na nakikipag-ugnayan kay Liam. Ang Departamento ng Diskarte sa Negosyo ay naghihinala na ang isyu sa aming mga kasosyo sa negosyo ay maaaring gawain ng Liam. Tumango si Shirley bilang pagsang-ayon at sinabing, ibinabahagi ko ang iyong iniisip, ngunit kailangan nating patunayan ang haka-haka na ito. Alam ko naman ang capital strength ng Hamihong Universal Group, sagot ni Marshall. Sa kabila ng kanilang mga pag-aangkin na tumutugma sa mga kakayahan ng Dawn Group sa Harmonfield, mukhang may ambisyon silang malampasan tayo. Ngunit ang kanilang sariling kapital ay lubhang mahina, at ang kanilang mabilis na pagpapalawak sa nakalipas na 2 taon ay humantong sa malaking pagkalugi. Ang mga Hamilton ay maaaring bumagsak kaagad kung ang anumang bahagi ng kanilang operasyon ay makatagpo ng isang sagabal. Kahit na pagsamahin nila ang bank financing at private loan sa kanilang kasalukuyang istruktura ng kapital, ang kabuuan ay hindi lalampas sa 30 bilyon. Hindi nakuha ni Just kung paano nila mamanipula ang mahigit 100 proyekto sa buong Brookhaven. Iminuwestro ni Marshall ang ulat na nasa kamay ni Amber. Sabi niya, ilagay mo yan dito, gusto kong tingnan. Gayun din, hayaan ang Departamento ng Pagpapaunlad ng Pamumuhunan na alamin ang kasalukuyang kalagayan ng 50 kumpanyang iyon. Kung plano nilang wakasan ang kanilang mga kasunduan, hayaan silang gawin ito ngayon at bawiin ang kanilang mga parusa. Sa ganitong mahalagang proyekto, bakit mag-alala tungkol sa paghahanap ng mga kasosyo sa negosyo para sa pag-unlad? Ang pagbabago sa mga tuntunin ng kasunduan ay wala sa tanong. Pumayag naman si Shirley. Eksakto. Kahit na pansamantala nating IPOS ang development, hindi natin maabala ang plano ng pamumuhunan para sa proyekto. Kung ang buong layout ay nakompromiso,
ang proyekto ay haharap sa matinding kawalang tatag. Ang proyektong ito ay kumonsumo ng daan-daang bilyon. Ang kumpanya ay namuhunan ng lahat ng aming mga ari-arian. Kung mabibigo ang proyektong ito, ang kumpanya ay bababa dito. Ring, ring, ring. Maya-maya, tumunog ang telepono ni Shirley, naputol ang kanilang pag-uusap. I'm sorry, Marshall. I need to handle something. Babalik ako maya-maya. The Harmonfield Seaside Resort will host Martin's celebration bukas. Sabay na tayo. Sounds good. You all go ahead and take care of your business, sagot ni Marshall na may malabong ngiti. Habang pinagmamasdan niya ang paglalaho ng magandang silhouette ni Shirley, naalala niya ang sensasyon ng balat nito nang inabot niya ang gabing iyon. Makinis ang balat niya. Ito ay isang kasiya siyang sensasyon. Biglang lumingon si Shirley, nahuli si Marshall na nakatingin sa kanya na may kinang sa mga mata. Namula ang pisngi niya at nagtanong, nakatitig ka ba sa akin? Ano? Oo. Nauutal na sabi ni Marshall, hindi napigilan ang sarili, you really do have an hourglass figure. Ano? Hindi inaasahan ni Shirley ang diretsyong papuri mula sa kanya at mabilis na tumalikod, nag-aapoy ang mukha habang nagmamadaling lumabas ng opisina. Pagbalik niya sa sarili niyang opisina, mariing isinara niya ang pinto. Ang pag-alala sa mga titig at pananalita ni Marshall ay lalong nag-init sa kanyang pisngi. Tinakpan niya ang kanyang mukha at napahajijek sa sarili, iniisip ang gabing iyon. Pagkaalis ni na Shirley at Amber, nagpadala ng utos si Marshall. Imbestigahan ang pinagmulan ng kamakailang pag-agos ng kapital ng Universal Group. Katatapos lang niyang mag-type ay bumungad sa screen ng phone niya ang masayang mukha ni Vera na may kasama pang upbeat na ringtone, How can I be so pretty? Huhuhuhuhu. Wow 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 wow. Napatitig si Marshall sa nakangiting mukha ni Vera. Nagpalit na ba ng ringtone ang babaeng ito? Pinindot niya ang answer button. Marshall, hahaha. Umalangaw-ngaw sa telepono ang masayang tawa ni Vera. Hulaan mo kung nasaan ako ngayon. Tiningnan ni Marshall ang oras at sinabing, sa oras na ito, saan ka pa kaya maliban sa iyong opisina? Nandito ako sa labas at tinutulungan ng ex-fiancé mong bumili ng engagement gift. Kunin. Get lost. Kung yan lang ang sasabihin mo, I'm going to end the call. Nagmamadaling tumutol si Vera, teka. Magkwentuhan tayo saglit. Ilang araw na kitang hindi nakikita, at miss na kita. Haha. Sabi ni Marshall, I'm too busy right now. I don't have time to take you out for dinner. How about we catch up tomorrow sa celebration ni Martin? After this hectic period, I'll treat you to a delicious meal. No, wait. Treat mo ako. Pagdiriwang Kabanata 357 ang pagdiriwang. Sabado ng umaga, alas 9. Sa pinakamalaking resort ng Harmonfield, isang seaside retreat, namumulaklak ng sagana ang mga bulaklak, at napuno ng mga luxury car ang parking lot. Ngayon ay minarkahan ang pagdiriwang ng paggaling ni General Wright. Ang kaganapan ay pinangunahan ng mga Wright. Bilang parangal sa pinabuting kalusugan ni Martin, inimbitahan nila ang marami sa mga piling pamilya ni Brookhaven. Ang buong seaside resort ay eksklusibong nakalaan para sa engranding okasyong ito. Ang sentro ng selebrasyon ay isang 5-star restaurant sa loob ng resort. Dahil sa maraming bisitang dumalo upang batiin si Martin, nagayos ang pamilya ng magkakahiwalay na piging sa una hanggang ikatlong palapag ng restaurant. Inilaan ni Martin ang ika-4 na palapag para sa kanyang pinakamahalagang bisita, at ginamit ang presidential suite sa ika-5 palapag bilang pribadong espasyo para sa pakikipag-usap sa mga VIP na ito. Sa isang engranding pagtitipon tulad nito, ang lahat ay lumitaw na pantay-pantay sa ibabaw, ngunit sa ilalim ng harapang iyon ay may isang mundo ng hierarchy at pagkakaiba. Ang unang palapag ay pangunahing tinatanggap ng pangalawa at pangatlong baitang mga pamilya. Upang makapasok, ang bawat individual ay nangangailangan ng imbitasyon mula sa mga Wright. Ipinagmamalaki ng mga pamilyang ito ang pagtanggap ng imbitasyon sa naturang eksklusibong kaganapan.
Sa mga tuntunin ng kayamanan, ang mga pamilyang nakaupo sa unang palapag ay nagkakahalaga ng 10-10 milyon, habang ang mga iyon ay nagkakahalaga milyon-milyon ang hindi man lang karapat-dapat na makapasok sa resort. Nakakahalubilo lang sila sa labas ng walang upuan. Gayunpaman, maraming milyonaryo ang magpapadala ng mga mamahaling regalo at maghintay sa labas sa pag-asang makatagpo ng mayayamang pamilya, sa paniniwalang ang koneksyon na ginawa nila ngayon ay maaaring magtulak sa kanila sa tagumpay. Ang ikalawang palapag ay kinaroroonan ng mga bilyonaryo at ilang mas mababang ranggo na mga politiko at organisasyon. Inilaan ng nangungunang 10 mayayamang pamilya ng Brookhaven at matataas na mga politiko ang ikatlong palapag para sa kanilang sarili. Sa ika-4 na palapag, isang hapagkainan lamang ang nakaayos para sa mga pinakakilalang bisita na personal na inimbitahan ni Martin. Ang lobby ng restaurant ay nag-post ng listahan ng bisita at mga seating arrangement para sa unang 3 palapag upang mapanatili ang kaayusan sa panahon ng pagdiriwang. Gayunpaman, ang pag-access ay nangangailangan ng isang espesyal na pasukan, at ang listahan ng ika-4 na palapag ay nanatiling confidential. Pagdating nina Marshall at Shirley sa resort, mataong eksena na. Maagang nagtipon ang mga bisita sa labas ng pasukan. Ang linya ng mga sasakyan ay pinahaba mula sa resort at palabas sa kalye. Kabanata 357 ang pagdiriwang. Habang naglalakad sina Shirley at Marshall patungo sa entrance, nakuha nila ang atensyon ng marami. Ang kanilang kaakit-akit ay mabilis na naging isang magandang tanawin. "Hey, guys, kumusta na kayo?" Tawag ni Vera habang papalapit sa likuran. Inikot niya ang kanyang braso sa braso ni Marshall at mapaglarong tinitigan siya. "Ilang araw na kitang hindi nakikita, at lalo kang gamwapo." Bahagyang napangiti si Marshall at sinabing, "I've always been this handsome, okay?" Very laughed and jabbed, "Well, a man should have that level of confidence. I love it." Habang nagkukwentuhan sila, nakangiting pinagmamasdan sila ni Shirley, namula ang pisngi ni Vera, at pinuri niya, "Ms. Don. Ang ganda ng damit mo. You make everything look good." Lalong namula si Shirley at sumulyap kay Marshall. "Ms. Silva, ang sweet mo. Ikaw ang may mapang-akit na figure." Ngumisi si Vera at masayang sinabi, "Ms. Don, the last time I saw a gorgeous violet gown at Armani, it was breathtaking. We should go check it out together someday." Bahagyang napaawang ang labi ni Marshall. Sa tuwing nagtitipon ang mga babae, mabilis na nauuwi sa damit, pampaganda, at kagandahan ang kanilang usapan. Para sa kanila, ang mga ganitong paksa ay likas na kapanapanabik. "Mr. Ortega, Ms. Don, hello." Tawag ni Jonah habang nagmamadaling lumapit sa kanila. Ang kanyang asawa, niece, at anak na babae, si Isla Ferguson, ay nakabuntot sa kanya mula sa likuran. "Nako, andito na rin si Ms. Silva." Tumango si Jonah kay Vera. "Darling, ipapakilala kita kay Mr. Ortega at Ms. Don." Natigilan si Leigh sa gulat. Hindi niya inaasahan na ang 3 individual mula sa parking lot 2 gabi na ang nakalipas ay bahagi ng Don Group. Ang mas challenging ay ang revelation na sila Marshall at Shirley. Kitang-kita niya na naobserbahan nila ang pakikipag-ugnayan nila ni Patrick, na naging sanhi ng kanyang pakiramdam. Kinakabahan. "Leigh, anong meron?" Napansin ni Jonah ang kanyang nalilitong ekspresyon at sinenyasan siya. Medyo natigilan si Leigh at binati, "Mr. Ortega." Ms. Don, hello." Iniabot niya ang nanginginig na kamay. Magalang nangumiti si Marshall, nasa bulsa ang mga kamay, walang balak makipagkamay sa kanya. Sa halip, nag-alok siya ng isang casual, walang malasakit na ngiti. "Hello." Tumango lang si Shirley kay Leigh, pare-parehong nakareserba ang kanyang kilos. Bahagyang kumunat ang noo ni Jonah, naramdaman ang lamig sa pagitan nila ng kanyang asawa. Gayunpaman, ibinasura niya ito, napagtanto na ang pag-unawa sa pag-iisip ni Marshall at Shirley ay lampas sa kanya. Pagkatapos ay bumaling siya sa kanyang anak at sinenyasan, "Isla, halika rito at kamustahin ang mga kaibigan ni Daddy." Nakangiting tumingin si Vera kay Isla at sinabing,
Mr. Ferguson, hindi ka mukha ng anak mo. Tumigil sandali si Jonah bago tumawa. Kung ang anak ko ay kamukha ko, hindi ba't isang magandang tanawin iyon? Ha ha ha. Nagsalita siya nang hindi napapansin ang pagkabalisa ni Lay at idinagdag, sinusundan ni Isla ang kanyang ina. Iyon ang nagpapaganda sa kanya. Gustong ituloy ni Vera ang usapan, ngunit mabilis na sumingit si Lay. Ms. Silva, ikinagagalak kitang makilala. Madalas kong naririnig na kinakausap ka ni Jonah. Ang ganda mo talaga. Haha. Salamat sa papuri. Napasimangot si Vera. Nang mapagmasdan si Lay na comfortable kay Jonah, nakaramdam siya ng inggit. Mr. Ferguson. You and your wife seems very happy together. Nahihiyang ngumiti si Jonah at sinabing, si Lay ay inialay ang sarili sa pag-aalaga sa bahay at pagpapalaki ng mga anak simula nang ikasal kami. Talagang masaya kaming nakayakap si Lay kay Jonah, ang kanyang debotong kilos ay nakakaakit ng maraming naiinggit na sulyap. Kabanata 358 Kailangan mong suriin ang iyong ulo. Umiling si Marshall habang pinagmamasdan si Lay na nagkunwaring pagmamahal. Sa pakikipagpalitan ng nakakaalam na tingin kay Shirley, hindi niya maiwasang mapangiti ng makahulugan. Tinapik niya si Jonah sa balikat at sinabing, bakit hindi mo kunin ang iyong anak at mag-explore ng kaunti? Papasok na tayo sa loob, tumanggo si Jonah, hindi sila pinigilan. Ang kanyang katayuan ay naghigpit sa kanya sa pananatili sa unang palapag na lobby. Samantala, tiyak na nakaakyat sina Marshall at Shirley sa ikalawa o ikatlong palapag hindi talaga. Pareho. Antas. Nag-aalangan na lumapit si Allison kay Marshall, nanginginig ang boses habang bumubulong, Mr. Ortega, na misunderstood kita kanina. I'm sorry. Nakangiting sabi ni Marshall. Dati na lang yan. Hindi na kailangan pang dagdagan pa. Tsaka hindi naman talaga ako naabala. Napakagatlabi si Allison, hindi sigurado kung paano itutuloy ang usapan. Maya-maya lang ay lumapit sina Alice at Zachary mula sa likuran. Marshall, tumigil ka nga dyan. Nakita kita sa entrance ng resort kanina. Tinangka mo bang iwasan ako sa mabilis na pag-alis? Marshall offered a disinterested smile and said, you're free to think whatever you want. Basta masaya ka, yun lang ang mahalaga. Sumulyap si Alice kay Shirley at magalang na binati, Ms. Dunn, hello. Malamig na tumingin sa kanya si Shirley, para siyang tanga, at hindi sumagot. Pilit na ngumiti si Alice at sinabing, Ms. Dunn, I just need a moment with Marshall. Hindi siya pinansin ni Shirley na nanatiling tahimik. Pinindot ni Alice, Marshall, naisip mo ba ang sinabi ko sa iyo sa airport noong isang araw? I'm getting engaged to Zachary tomorrow. Maraming elite na bisita ang dadalo. Hindi ka man lang ba curious? Said. Bahagyang ngumiti si Marshall at sinabing, engagement lang, hindi cross-species mating. What's there to be curious about? Bahagyang napangiti si Shirley habang interesadong tumingin kay Alice. Why kalikasan? Hindi niya maintindihan kung ang babaeng ito ay nabulag sa kanyang sariling ambisyon o sadyang naloko. Alam ng halos lahat ng tao sa Harmonfield ang mga kakayahan ni Marshall. Gayunpaman, nagpatuloy si Alice sa kanyang mga maling akala ng higit na kahusayan, na naglalayong maliitin at ipahiya si Marshall. Ito ay talagang isang kaso ng lubos na kahangalan. Marshall, napakakras mo, Alice snapped, galit na kumikislap ang kanyang mga mata. Ngunit pagkatapos ay tumawa siya at sinabing, alam kong mahirap para sa iyo na lunukan ang makita akong engaged kay Zachary. Hindi ba pwedeng batiin mo na lang kami? Narinig mo na ba na ang ibig sabihin ng tunay na pagmamahal sa isang tao ay suportahan at pagpalain sila, hindi lang angkinan sila? Imposible na talaga tayo ngayon. Sa status mo, hindi na kita makakasama. Alam kong nasasaktan ka, ngunit hindi tayo katumbas. Hindi ito mangyayari. Kailangan mong tanggapin ang katotohanan at ihinto ang pamumuhay sa iyong pantasya mundo. Sa tingin mo ba talaga mababago ng pag-iwas mo ang katotohanan? Hindi. Kaya, dapat mong masaksihan ang aking marangyang seremonya ng pakikipag-ugnayan sa iyong sariling mga mata at bitawan ang iyong nararamdaman para sa akin. Kapag napagtanto mo na ako ay isang babae na hindi mo kailanman hangarin,
hahayaan mo ang anumang pag-asa na magkaroon ako. Sinasabi at ginagawa ko ito para sa ikabubuti mo. Ayokong makita kang naliligaw para lang manalo ako. Walang magawang umiling si Marshall at sinabing, Alice, may malubhang problema sa ulo mo, kailangan mong gamutin. Ano? Galit na galit si Alice sa sagot ni Marshall, Marshall, wala kang pag-asa. Inimbitahan kita sa aking seremonya ng pakikipag-ugnayan dahil sa mabuting kalooban at umaasa na mahilam ang iyong emosyonal na mga sugat sa pamamagitan ng cathartic na karanasang ito, ngunit hindi mo ito pinahahalagahan. Naramdaman ni Vera na papunta sa maling direksyon ang usapan. Mabilis siyang sumingit. Alice, anong ginagawa mo? Matagal nang nakamove on si Marshall. Bakit paulit-ulit kang kumikapit dito? Ikaw na mismo ang nagsabi. Tapos na kayong dalawa. Let's stop drag up these less things, right? Isang mapanuksong ngiti ang pinakawalan ni Alice at sinabing, gusto ko lang sabihin sa kanya na huwag ipagmalaki ang kanyang sarili base sa ilang impluensya ng mga babae. Walang kwenta. Marshall, matagal ka nang umaasa sa kayamanan at katayuan ng mga babae, at patuloy kitang hinahamak. Sa huli, hindi iyon ang iyong mga kakayahan o ang background ng iyong pamilya. Kung wala sila, wala ka lang. Sa background ng aking pamilya, paano namin makikita ang aming mga mata sa isang mababang antas ng tao na tulad mo? Marshall, alam kong nasasaktan ka sa loob. Kung isa sa alang-alang na minsan ay mayroon tayong ilang mga koneksyon, hayaan mo akong bigyan ka ng isang piraso ng payo, itigil ang paggawa ng mga bagay na mahirap para sa iyong sarili. Yakapin ang katotohanan at pamunuan ng buhay na nararapat sa iyo. Tingnan mo na lang ang okasyon ngayon. Anong karapatan ng isang lalaking walang background na narito? Ang gusto kong sabihin sa iyo ay kung ang isang tao ay kulang sa ambisyon, hindi siya kailanman tatayo sa mundong ito. Kumunot ang noo ni Jonah at pinutol, Ms. Miller, ngayon ang selebrasyon ng mga right. Gagawin mo ba talaga ang gulo sa kanilang event? Alam mo ba kung ano ang kahihinatnan ng pagkakaroon ng eksena dito? Walang kahirap-hirap kayang durugan ng mga right ang 10 pamilya mo. Kabanata 359 na ano ang pangalan ng ekspertong iyan. Inilibot ni Alice ang kanyang mga mata sa sinabi ni Jonah at ayaw nang magsalita pa. Naniwala siya sa bawat salitang sinabi nito. Kung ang kanilang maliit na hindi pagkakasundo kay Marshall ay nagpagalit sa mga right, walang alinlangan na magreresulta ito sa pagpapatalsik ng mga Miller mula sa kaganapan. Ang mga kahihinatnan ay maaaring maging mapangwasak para sa kanilang pamilya. Alice, nakita mo na ba si Mr. Underwood? Kakatawag lang niya at sinabing nasa labas siya ng resort, sabi ni Hank habang papalapit na nanginginig ang mga hakbang. Nakakita si Alice ng pagkakataong makawala. Nilingan niya si Hank at sinabing, Lolo, hindi ko pa nakikilala si Mr. Underwood. Halika rito sandali. She gestured to Marshall and introduced, ito si Marshall, yung naputol ang engagement ko. Tiningnan ni Hank si Marshall pataas at pababa, bahagyang tumawa. Oh, nasa Harmonfield ka pa. Well, Marshall, mukhang hindi ka gusto ng Alice ko, kaya wala nang magagawa dyan. Pagpapatuloy niya, ang engagement na inayos namin ng lolo mo ay isang kapritsyo lang ng kabataan. Huwag masyadong seryosohin. Kung nagkakaroon ka ng anumang problema sa Harmonfield, maaari kang pumunta sa paghahanap sa akin, dagdag niya. I heard from Alice some time ago na hindi ka pa rin nakaka-move on sa kanya. That's understandable, he said with a knowing nod. Si Alice ay parehong maganda at may talento. Siguradong natutokso ka sa katamtamang yaman ng aking pamilya. Mahuhulaan ko ang iyong mga iniisip. Ang pagpapakasal kay Alice ay makakaikli sa iyo ng ilang dekada ng pagsusumikap, nahahayaan kang pumasok sa mataas na lipunan. Gayunpaman, ang mga ganoong bagay ay hindi maaaring pilitin, patuloy niya. Ayos lang. Bagamat hindi nagkaroon ng interes si Alice sa iyo, kung kailangan mo ng pera, maaari kitang pautangin ng ilang libo. Iyan ang maitutulong ko. Nakita mo na mismo, ang aking apo, si Zachary. Ang kanyang pamilya ay medyo may kaya sa Harmonfield. Hindi mo na siya maaabutan sa buhay na ito. Tulad ng sinabi ni Alice, kung talagang gusto mo siya, dapat mong pagpalain sila.
Magsumikap ka lang, binata. Baka sa loob ng ilang taon, gagawa ka na ng sarili mong career, tapos pwede kang kumikita ng 3,000 hanggang 5,000 sa isang buwan. Hindi mo na kailangan ng tulong ko noon. Tiningnan ni Marshall si Hank, na tila wala sa sarili. Ngumiti lang siya at naghanda na sa paglalakad. Pumunta si Alice sa harapan niya, nakaharang sa dinadaanan niya. Tahan na. Kinakausap ka ng lolo ko. Bakit wala kang sinasabi? Marshall, bilasan muna at kausapin mo siya. Tumawa ng mahina si Marshall. Siya ang lolo mo. Bakit ko siya tatawagan? Sino sa lupa ang tingin niya? Ay! Sandaling natigilan si Hank. Hoy, bata, noong araw, magkaibigan kami ng lolo mo. Nakangiting sagot ni Marshall. Bulag ang lolo ko. Paano mo nasasabi yan sa lolo mo? Galit na sigaw ni Hank. Sinasabi kong bulag siya dahil nakikita niya ang isang halimaw bilang isang tao. Sagot ni Marshall. Kung muli ko siyang makilala, tiyak na tatanungin ko kung paano niya napagkakamalang tao ang isang hayop. Nanginginig si Hank sa galit. Yoy, iniinsulto mo ba ako? Hindi kita sinisiraan, gusto ko lang sabihin na maraming tao sa mundong ito na mas masahol pa sa hayop. Tumalon si Alice sa harapan ni Marshall at binatukan, Marshall, paano ka ba naging bastos? Paano mo may insulto ang lolo ko? Sa isang malakas na sampal, hinampas ni Rita si Alice sa mukha. Alice, binalaan na kita noon pa. Huwag mong galangin ulit si Mr. Ortega, at papatayin kita. Kung hindi tayo dadalo sa isang piging ngayon, para lang sa insulto na iyon kay Mr. Ortega, papatayin ka ni MS West pero siguraduhin mo ring mawawala ang pamilya mo sa Harmonfield ng tuluyan. Thornley. Malamig na sulyap ni Daphne kina Hank at Alice, malamig ang boses nito. Rita is right. Hank, do you really think I lack of power to do so? Nag-alinlangan si Hank, ngumuso sa pagkadismaya, at tumalikod para umalis. Natahimik sina Alice at Zachary, sinundan si Hank sa loob. Mr. Underwood. Itinaas ni Hank ang kanyang ulo at nakita si Calvin, ang presidente ng Harmonfield's Holistic Medicine Association. Lumapit siya kay Calvin nang hindi makatayo. Hello, Mr. Underwood. Hinanap kita. Nakangiting sabi ni Calvin, Tumango, Hank, kumusta ang pakiramdam mo nitong mga nakaraang araw? Ilang beses umubo si Hank at sinabing, pagkatapos uminom ng tilamisa herbal soup. Mas gamaan ang pakiramdam ko kaysa dati. Sa una, pinananatili ako ng sopas sa mahusay na kondisyon para sa isang buong 24 na oras, dagdag niya. Ngunit ngayon, sa patuloy na pag-inom nito, ang mga oras ng kaginhawaan ay tila lumiliit. Maaari ko lamang itong i-maintain ng mga 6 o 7 oras sa isang araw ngayon. Kumunot ang noo ni Calvin at sinabing, Hank, sa totoo lang, pansamantalang patatagin ng lunas na ito ang iyong kalusugan. Hindi ito magdudulot ng anumang agarang komplikasyon. Ngunit sa paglipas ng panahon, mawawala ang bisa nito laban sa iyong mga karamdaman. Talagang napabuntong hininga si Hank. Mr. Underwood, sinasabi mo bang darating ang eksperto ngayon? Sandaling nag-isip si Calvin bago sumagot, hindi ako sigurado. Malapit nang dumating ang aking amo. Ipinaalam niya sa akin na dapat dumating ang eksperto ngayon. Humakbang si Hank, hininaan ang boses, Mr. Underwood, pwede ko bang tanungin ang pangalan ng ekspertong iyon? Walang pagdadalawang isip na sagot ni Calvin, Marshall ang pangalan niya. Nanghina ang mga paa ni Hank nang marinig ang pangalang iyon, na muntik ng matamba. Marshall. Kabanata 360 Hank, kilala mo ba si Master Ortega? Nablangko ang isip ni Hank nang marinig ang sinabi ni Calvin. Si Marshall ang iginagalang na figure na tinitingala ni Pangulong Lennon ng Holistic Medicine and Health Association. Pwede rin ba itong si Marshall? Ilang saglit na naisip ni Hank. Naalala niya na ang lolo ni Marshall, si Elvis Ortega, ay mayroon ngang ilang kaalaman sa medisina. Ilang taon na ang nakalilipas, binalaan niya si Hank tungkol sa isang potensyal na isyu sa kalusugan na nakatago sa loob niya. Sa oras na iyon, tila walang dapat ipag-alala. Gayunpaman, habang siya ay tumatanda, ang mga function ng kanyang katawan ay nagsimulang hamina,
at ang nakatagong panganib na iyon ay dahan-daang lumitaw. Kung hindi masusuri, ito ay hindi na mababawi. Si Elvis lamang ang makapagpapagaling ng karamdamang ito. Hindi magagawa ng ibang tao. Nang banggitin ito ni Elvis, hindi ito pinansin ni Hank at itinuring ito bilang casual na usapan. 5 taon na ang nakalilipas, ang isyu ay sumabog sa katotohanan. Nakalulungkot, matagal nang umalis si Elvis sa Harmonfield. Walang sinabi sa kanya. Matapos sumangguni sa iba't ibang mga doktor mula sa loob at labas ng bansa, lahat ng mga ito ay idineklara na hindi ito magagamot. Napagpasyahan ng bawat manggagamot na wala na siyang hihigit sa 6 na taon upang mabuhay. Ngayon, 5 taon na ang lumipas. Ang kanyang kalusugan ay lalong lumala, na sinalanta ng mga gabing walang tulog at mga araw na hindi mapakali. Kinuha ni Calvin ang kanyang pulso at sinabi sa kanya na malapit na ang kanyang oras. Maliban kung may naganap na himala, isang totoong milagrong doktor ang lumitaw, walang makakatakas sa pagkakahawak ni kamatayan. May bulong-bulungan na si Master Ortega ang nagligtas kina Martin at Timothy, na parehong nasa bingit ng kamatayan. Kung makakamit niya ang gayong mga tagumpay, tiyak na mapapagaling niya rin ang sakit ni Hank. Ngunit ang pag-iisip na ang himalang doktor na ito ay maaaring si Marshall ay hindi katanggap-tanggap kay Hank. Matapos mag-isip ng ilang sandali, ibinasura niya ito. Kung talagang may ganoong kakayahan si Marshall, tiyak na ituturing siya ng mga Wright at Dons bilang isang natatanging panauhin. Kabanata 360 Hank, kilala mo ba si Master Ortega? Ang seating arrangement para sa kaganapang ito ay dapat na nakalagay man lang kay Marshall sa ikalawang palapag o mas mataas. Nang nakakunot ang kanyang noo, nakipagbuno si Hank sa mga kaisipang ito. Mabilis siyang naglakad papunta sa seating arrangement board sa harap ng banquet hall. Ang board ay puno ng mga pangalan, na nagdedetalye ng mga upuan ng mga kilalang pamilya at pangunahing miyembro ng Harmonfield. Masusing hinanap ni Hank ang pangalan ni Marshall. Sinilip niya ang mga listahan mula sa unang palapag hanggang sa pangalawa, pabalik-balik ng 3 beses nang walang mahanap. Lolo, ano pong hinahanap niyo? Lumapit sa kanya sina Alice at Zachary. Ang aming pamilya ay nakaupo sa gitna ng unang palapag. Ang iyong pangalan ay naruroon, Lolo, patuloy ni Alice, na nakaturo. Ang Gills ay nasa ikalawang palapag. Nakaupo ako dun bilang fiancé ni Zachary. Tingnan mo, narito ang aming mga pangalan. Hindi siya pinansin, patuloy na hinanap ni Hank ang mga pangalan, hinahanap ang dalawang iyon na inaasahan niyang iwasan. Makalipas ang ilang oras, hindi pa rin niya ito mahanap. Sa pag-aalala na baka masiraan siya ng dati niyang mga mata, itinuro niya ang pisara at nagtanong, Alice, ka? Nandyan ang pangalan ni Marshall. Nataranta namang kumurap si Alice at nagtanong, anong sabi mo? Lolo. Ang sinumang may upuan sa piging ngayon ay dapat na may background ng pamilya at katayuan sa lipunan. Ang mga sitting area sa piging na ito ay mahigpit na inayos ayon sa ranggo. Mayroong 4 na kategorya ng mga dadalo, militar, pampulitika, negosyo, at iilan mula sa mga lupon sa ilalim ng lupa, ang mga bisitang militar at politikal ay may mataas na katayuan. Sa sektor ng negosyo, ang mga pamilyang nagkakahalaga ng milyon-milyon lamang ang nabibigyan ng pwesto. At sa mga underground attendees, tanging ang makapangyarihang pinuno ng Luminous Order ang may karapatang pumasok sa handaan. Sino si Marshall? Napangisi si Alice. He's a nobody, without status or a respectable family background. How could he possibly be on this sitting list? Kahit si Shirley ang nagtalaga sa kanya ng title of president, he remains an employee. Could you check again? Sigurado ka bang wala siya doon sa taas? Pinindot ni Hank na hindi pa rin mapakali. Nag-aatubili na hinanap muli ni Alice ang mga pangalan, lumipat mula sa unang palapag hanggang sa pangalawa at pagkatapos ay sa pangatlo, binabasa ang bawat pangalan ngunit wala pa ring nakikitang bakas ni Marshall. Nang ma-verify sa pangalawang pagkakataon na wala nga ang pangalan ni Marshall, napabuntong hininga siya ng may pakiramdam. Kaluwagan. Ilang sandali lang ang nakalipas, talagang nag-aalala siya na baka siya ay nakalista. Isang bagay na hindi niya matanggap.
Sa puso niya, hindi dapat payagan ang sinumang itinapon niya. Umunlad. Makakahanap lang siya ng kasiyahan kung titiisin pa ni Marshall ang paghihirap kasunod ng kanilang nasirang engagement. Iyon ang kinalabasan na hinahangad niya. Hahahal, bumalot ang pananabik ni Alice. Lolo, you've got it all wrong. Anong klaseng status meron si Marshall? He's just a lowlife. There's no way he could ever make it on the bangkay sitting list. Huminga ng malalim si Hank sa kanyang mga sinabi, nakaramdam siya ng kaluwagan. Well, makakapagpahinga na ako. What a false alarm. Sa totoo lang, kung isa sa alang-alang ang kanyang background, hindi siya maaaring ituring na isang makajos na eksperto. Kung ganun, mas gusto kong maging matandang aso. Hahaha. Natawa si Hank sa sarili. Ang kalokohan sa pagitan ng lolo at apo ay nagpagulo kay Calvin. Sa wakas ay nagtanong siya, Hank, kilala mo ba si Master Ortega?